Hi! Maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Doon sa nakaraang video, may binanggit ako tungkol doon sa additional income na pwedeng gawin ng isang farmer doon sa paligid ng poultry farm niya or doon sa loob ng bakuran, no? Yung space na bakante pa, na pwede niyang gawan ng additional income bukod doon sa chicken meat production at saka egg production project niya. Kung hindi mo pa napapanood yon, pwede mong puntahan, panooring buo, at kung nangalahati ka na, pwede ka naman nang mag-like, mag-subscribe, at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. Makikita nyo doon na may nakalagay na on. Yun ang i-click nyo pa ulit para lahat ng upload ko ng mga video ay ino-notify kayo ng YouTube. At pakishare na rin ito sa ibang tao. Alam nyo, napakagandang negosyo talaga ang poultry farm. Depende na doon sa laki ng farm mo, kung magkano ang kikitain mo. Pero kahit na magandang negosyo ang poultry farm, marami pa rin tumitigil ng mga poultry farmers. Bakit kaya? Kasi alam nyo, may mga iba't ibang rason kung bakit tumitigil ang poultry farmer dahil sa kalugihan. Kasi nalugi sila dahil nung nagumpisa sila ng poultry farm ay na-excite lang sila. Number one reason, excitement. Excited na wala naman planong masyado, no? Hindi ka anong plinano kung paano yung gagawin niya doon sa poultry farm niya, anong aalagaan niya, anong purpose ng aalagaan niya, may market ba siya, mga ganon, no? So, excitement. Number 2, breed. So, hindi inisip kung anong breed ang aalagaan niya, pang egg type ba or meat type or dual purpose ba. And then, yung space din, no? Baka naman, nagplano ng mas malaking population pero maliit lang ang space. So magkakaproblema pagka ganon. Ang isa pang rason ay walang passion. Pwedeng nag-iisip lang siya ng nenegosyohin tapos biglang nag-pop dun sa social media niya or kaya may nalaman siya na ito, kumikita siya ng malaki, successful ito, mga ganon. So yun na rin ang naisip niya, yun ang gagawin niya. Bigla nag-poultry farm siya. Tapos na-realize niya na marami palang mga standard procedures na gagawin mo doon sa poultry farming. Maraming mga gagawin, no? Sa management lalo. Hindi niya kayang gawin yon, no? Yun ang pwedeng isang rason. Pag nagka-problema, hindi na niya alam i-troubleshoot, hindi niya alam i-solve. Kasi nga, pumasok lang siya sa poultry farming business na walang kahit na ano, kundi ang puhunan lang niya. Puhunan lang niya sa manok. So, hindi na rin niya naisip na baka yung matitirang pera niya ay hindi kakasya dun sa feeds na pampakain niya. Dun sa manok niya habang hindi pa napoproduce yung manok. At saka ang iniiba kang iniisip ay yung parang bote-bakal lang ang poultry na laki ng kita siguro, parang tingin niya siguro abrupt yung kitaan sa poultry. Ang isa pang rason bukod dun sa walang passion, syempre kung wala kang passion, hindi ka magmo-monitor. Hindi mo kailangang i-monitor yung manok mo. Kasi nga, wala kang passion eh. Hindi ka rin marunong maglinis ng mga feeder, waterer, bakuran ng poultry farm mo at saka loob ng bahay ng mga manok mo. So pag nagkasakit, wala ka rin kaalam-alam, wala kang ka-idea kung paano mo i-manage ang diseases. So, hindi ka rin makakasolve ng problema sa poultry farm mo. Yun ang isang rason din kung bakit napapatigil talaga ang isang poultry farmer. Nadi-disappoint sila kaagad-agad na hindi na sila mag-aaral. Ayaw nilang pag-aralan yung negosyong pinasok nila. Meron talagang ganun na kahit tuturuan mo, ayaw nilang sundin kahit na yun na yung tama. Kasi alam nyo, ilan na yung taong nagsasabi sa akin na lugi raw sila. Ilan lang yung manok niya? 10,000 na daw yung gastos niya sa isang buwan. Ang pagpapakain lang naman pala niya, feeds yun ha. Ang pagpapakain niya ay itcha-itcha. Ibig sabihin, hindi niya pinapaniwalaan yung sinasabi kong timbangin ang pagkain, sundin ang feeding guide sa bawat age. Hindi niya gustong sundin, no? Ang sinasabi lang niya is sinusukat naman daw niya. Hindi yun ang tama, no? Yung feeding management mo mali na. Di paano yan? Kaya yung iba nadi-disappoint, tumitigil. Kasi nga, mali yung ginagawa. At isa pa, bukod doon sa ayaw pag-aralan, ayaw sumunod doon sa mga advice, no? Yung sarili lang niya ang sinusunod niya kung ano yung gusto niyang gawin. Yun pa, yung monitoring. So, kung wala kang passion, ibig sabihin, tamad ka rin mag-monitor. Kasi nga, hindi mo passion yun eh. Hindi mo passion na maglinis ng feeder, ng mga lahat dyan sa paligid ng mga manok mo. Hindi mo rin passion yung pagre-record. Magpakain ka lang. Gusto mo, bumili ka lang ng feeds, magpakain ka lang, tapos, okay na.
kahit nalilimahid ang mga kainan at water nila. Tapos yung mga mortality mo, hindi mo rin nire-record. Sige, pakain ka lang kung ano yung pinapakain mo ng isang araw na nung buhay pa yung mga yon, yun pa rin ang pinapakain mo kahit wala na yung kumakain dapat doon. Yung patay na, kung 5 patay, o ilang grams yung naidadagdag doon sa ano, sobra-sobra. So, na-overspend ka, di ba? Tapos, yung morbidity din. Hindi mo rin minomonitor. Ilan ang morbid. So, yung morbid kasi, ibig sabihin may sakit, no? Pag morbid ang manok mo, ibig sabihin bawas ang intake nila, bawas ang feed consumption nila kasi nga hindi sila makakain maigi. So kailangan magbawas ka din kung ano yung nakita mong kung kakainin nila na kaya lang nila, yun ang bibigay mo habang nagre-recover sila. And then pag naka-recover sila, balik mo yung dati. Pero kung ganun na hindi ka nagmo-monitor, edi wala. paano mo susolusyonan yung pagkalugi mo kung ganun din, kung ano yung binibigay mo yun pa rin kahit na merong patay, may sakit, ganon, di ba? And then, yung production mo din, paano mo mamonitor ang production mo kung wala kang passion? Sige lang, kolekta ka lang ng kolekta. Halimbawa lang ha, kolekta ka lang ng kolekta ng itlog. O, binenta mo. Hindi mo natandaan kasi yun ang isa pa, recording, no? Hindi ka nagmo-monitor na nga, hindi mo pa nire-record. So, paano mo ma-justify yung kalugihan mo or yung kitaan, yung sinasabi mo na kumita ka ng malaki kung wala ka naman record, hindi mo naman minonitor? Paano mo mamonitor? Ay, ngayong araw na to pala bumaba yung production, ay ito pala yung sales ko ng buong buwan, ay ito pala yung kalugihan ko ng isang buwan, ay ito pala yung taas ng kita ko ng isang buwan, di ba? Ganon. So yun ang malaking pagkakamali ng mga farmers, na lalo na sa backyard kasi marami, alam nyo, kahit backyard lang yan, lagi kong sinasabi, kahit backyard lang yan, backyard poultry farm, kailangan mo ng tamang proseso na gagawin mo doon sa poultry farm mo, mula doon sa biosecurity, doon sa mga management mo, doon sa feeding management mo, lighting management, kung nagpapaitlog ka, doon sa cleanliness and orderliness, ibig sabihin doon sa sanitation na rin, no, kasama sa biosecurity yon. And then yung monitoring, yung recording, yung passion mo na gagawin mo, yung gagawin mo yung lahat ng standards na required doon sa poultry farm, dapat gawin mo. Kasi kung hindi mo gagawin yon, malamang pag nagka-problema, lalo na kung hindi ka naman uma-attend ng mga seminar. So kung hindi ka ma-attend ng seminar, hindi ka naman nanonood ng mga YouTube na mga sensible na mga lectures na kagaya nito, yung mga hindi hype, no? Yung mga lecture na may malalaman ka, bakit nagkaganito? Bakit kaya nagkaganito ang manok ko? Bakit ganito ang production ko? Mga ganon, yung lahat ng mga tanong na dapat masagot ng ito yung sagot. Yun ang panoorin ninyo. Kasi alam nyo, kung hype, mahirap. Maha-hype ka lang. So, doon ka mapapahamak kasi nakita mo, okay, sige, ang laki ng kita ko. Yung pala, hindi naman kinumpute yung di ba? Hindi naman kinumpute yung expenses niya, yung overhead, mga ganon, Tapos yung magkano ba yung gross and then net, ganon. So, hindi pala na-compute yun. Yung nakita mo lang pala, yung lahat ng total ng sales lang pala. Di ba? Ay, laki ng pinagbentahan niya. So, alam nyo, yung excitement, medyo kontrolin ng konti. Excited ka? Oo, pwede. May excite kang mag-poultry farm kasi magandang negosyo talaga yan. Pero, yung excitement mo na yon, ilagay mo sa tama. Tapos, planuhin mong maigi. Anong breed ang bibilhin mo? Anong purpose ng breed na yon para dun sa production mo? Meat type ba or egg type? Ilan ang aalagaan mo? Saan mo aalagaan? Paano mo sila palalakihin? Di ba? Pag magpapakiti ka, kailangan meron ka talagang lagayan na sapat, maluwag, hindi sila dikit-dikit na para na silang sardinas, no? At saka kahit din sa mga nangingitlog, limbawa, doon sa example lang ito ha, pero ito di-discuss natin sa isang video. Doon sa feeding management mo, sa lighting management mo, so paano mo kung halimbawa, kagaya ko, RIR ang mga pinaiitlog ko, hindi yung mga puti. Paano mo i-manage ang mga yan? Di ba? Yung mga puti, paano mo i-manage ang mga yon? Doon sa native chicken naman, paano naman yon? Di ba? O kaya sa broiler, paano naman?
Brahma, paano naman? Mga ganon, di ba? Ang management kasi ng mga manok ay halos pare-pareho kasi pare-pareho silang may biosecurity, yung feeding management, may feeding guide dyan. Pero, meron yung mga pagkakaiba. Lalo na dun sa layer at saka dun sa meat type. May pagkakaiba dyan. Kaya, maiging pagplanuhan mong maigi muna. Malaking bagay may tutulong ng planning, yung passion mo, tapos yung monitoring skills mo, marketing skills mo. Yung pa pala, no? Yung marketing skills. Alam nyo, pag magtatayo ka ng poultry farm na kahit backyard lang yan, at least naman meron kang kahit pa paanong marketing skills. Kasi kung na-excite ka, nag-poultry farm ka, tapos wala kang marketing skills, hindi mo na alam saan ang market ng ano mo, ng mga produkto mo, 'di ba? So kagaya ng ni-lecture ko doon sa isang video, 'di ba? Hindi pa naiitlog, dapat may prospect ka na. Pag meat production naman, pag hindi pa lumalaking maigi, kiti pa lang, may prospect ka na. Ganon ang ano mo. Para at least, hindi ka mamumroblema talaga. Pagdating ng paglabas ng product mo, meron ka kaagad naka-ready na sasalo sa mga produkto mo. So, hindi ka mamumroblema. Doon sa diseases naman, di ba? Daming may kailangan magkonsulta ka. Hindi yung kung ano yung narinig mo. Hindi yung kung ano yung narinig mo, ginagamot ni ganito doon sa manok niya, yun na rin gagamutin mo. Tandaan ninyo, iba-iba ang sakit, iba-iba ang gamot. Hindi mo rin magagawa yung gumising ng maaga para ayusin ang mga manok mo, kumustahin sila, mulagatam, tibigbigat paylaeng, kitaong dagita manok mon, tapno, ammom no, adda kimusim nga mangan, wunno, adda iti, makait-itlugan, kasjay. So, tapos tingnan mo na rin yung mga ipot, 'di ba? Paano mo mamonitor kung yung may pagbabago ba sa ipot nila kung hindi ka gigising ng maaga, mamaya durog na yung ipot nila at tinapak-tapakan na ng maraming langaw doon di mo makikita. At kung wala kang body clock, 'di ba? Paano magiging maayos ang poultry farm mo kung wala kang body clock? Kung ano yung gising mo, nung isang araw, yun din dapat ang gising mo para makapagpakain sa mga manok mo. Kasi kung paiba-iba ang gising mo at paiba-iba din ang pagkain nila, di siyempre hindi rin sila magpo-produce ng maayos at maganda. Sana may natutunan naman kayo sa video ito at siyempre huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat sa lahat ng mga nag-share, mga nagko-comment, thank you. Salamat sa lahat ng mga hindi nag-skip ng ads, malaking tulong yan sa channel ko. At thank you both old and new subscribers. Sana pagpalain tayong lahat araw-araw at panatilihing masaya, masigla at malusog ang ating mga alagang manok.